sarap tulungan ang mga taong tinutulungan ng kanyang sarili. Nag-umpisa to na siya nangangailangan ng tulong. Pambayad para sa eskwelahan, wala. So yung Form 137, hindi po ma-release. Pero nagkaroon ng konting negosyo, siya pa tumutulong sa iba. Ito po si Ruchel. Aminado ako no, na may kulang ako, may balance ako doon. Sabi ko, ma'am, kasi pwede bang gagawa na lang ho ako ng agreement na magbabayad ho ako, makuha ko lang yung card kasi hindi ko naman siya mai-enroll pag wala akong card. Nang magpandemya, nawala ng hanap buhay ang asawa ni Ruchel. Hindi na nila mabayaran ang tuition ng anak sa private school, kaya't inilipat ni Ruchel ang anak sa public school. Pero dahil hindi nila makuha ang official records mula sa dating paaralan, 2 taon ng temporary enrollment ang anak ni Ruchel sa public school. So ang gusto ko lang din po talagang malaman, kahit ba gumawa ako ng agreement na magbabayad naman ako, kailangan ba po talagang hindi mo na ibigay yung Form 137 hanggat hindi po ba talaga ako makapagbayad? Ang rule ng Department of Education, ang school pwedeng mag-withhold ng the release of the transfer credentials, yan yun of a student may be withheld for reasons of suspension, expulsion, or non-payment of financial obligations. So clear sa department order, pwede daw i-withhold yon. Ang patakaran ng public school, ng DepEd, no child is turned away. Yes. So, walang basihan ang public school na hindi ipag-aral ang anak mo. And ang diskusyon namin ng staff ko, baka daw pag graduation na ng grade school, dun maipit. Parang Yun that nga po. problem will catch Tama. up. I think wala naman mag-object kay ate. Ang tama ba yung balance mo is 13,000 ba? 17. 17,000, no? Kasi sa totoo lang talaga, Kuya Alan, Yeah. kung tatanungin mo ako, wala ho talaga akong 17,000 sa ngayon. Yes. Sa ngayon, pero Wala ho talaga kasi wala na po sa ngayon, akong but in 5 almusal na minutes ginagawa. meron ka na. Okay? Ano bang pwede mong inegosyo nandun sa Cavite? Baka naman meron, dun kami pwedeng tumulong. Ay, ako Kuya Alan, kahit nung nasa Purview pa po ako nakatira, habang nagtitinda ho ako ng almusal, nag-uukay-ukay ho din ho ako. Pero pwede mong ituloy? Pwede mo Oo ituloy? naman, Anong kulang? Puhunan? Wala lang talagang puhunan. Puhunan. Opo. Ang request ko sa'yo, buuin mo yung 17,000 pag nakaraos ka na, Opo. na maibigay mo din sa ibang tao yon. Yes pa. Okay. Yes pa. Kasama ang team ng Cayetano in Action, nabayaran na ni Ruchel ang balanse sa tuition ng anak sa dating private school. Pagkakuha ng Form 137, dinala ito sa pinapasukang ngayong paaralan ng bata para maging officially enrolled. Sinamahan din ng programa si Ruchel para makapamili ng mga ukay na gagamitin ni Ruchel para makapaghanap buhay. 2 bilang yung kinuha namin. January 15 pa February, nag-3 bell ako. Kumusta ngayon? Naging 4 na. Sabi ko talaga hindi ko sasayangin. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay sa akin. Sa lugar ni Ruchel sa 13 Martires, Cavite, naging supportive ang mga kapitbahay ni Ruchel sa kanyang business. Pero hindi lang sa kapitbahay umaasa si Ruchel sa pagbebenta ng ukay. Masipag din siya mag-post online at mag-deliver kahit na 40 pesos na damit lang ang binibili. Tanghaling tapat, magpapahatid. 12:00, 1:00. Sige, hatid ko po kahit 1 piraso lang. Sabi ganun. Talagang pagtsatsagaan mo talaga. Kasi lahat kasi dyan, nakadepende sa online eh. Kapag nakapagbenta na si Ruchel sa kanilang lugar, dinadala naman niya ang mga ukay sa kanyang kapatid sa Naik, Cavite. Basta nag-umpisa po dito siya. Dito ako nagsusorting. Pag may natira dito, dinadala ko ng Naik, dinadala ko po ng Taguig. Ganun yung ginagawa ko. Kaya kahit paano po, nabibenta. Kung may matira man siguro, mga 30 piraso, 20 piraso. So, ang ginagawa ko doon, 10 piso na lang kasi nauna na yon. Bagsakan na lang kasi bumawi na po ako. Ang bili ni Ate Pia, tumatak sa isip ni Ruchel. Sabi niya na yung tulong na binigay niya sa akin, bigay yon. Kumita naman, nakatulong na po ako doon sa 2 tao. Kasi meron akong friend na single mom din. Nung nalaman din niya na may business akong ganun, binigyan ko rin siya ng ukay, ng bill. Kumbaga yung isang ukay na bill na binigay ko, na halagang 3,200 is malaking bagay yun sa kanya pang umpisa niya. Pangalawa nun doon, dahil yung pamangkin ko is kailangan maoperahan siya sa Los, kailangan ng blood, so kailangan magdala ka ng 4 na tao, equivalent sa 2 bags. Eh yung tao kasi na nahanap namin, may mga trabaho. So
So kailangan bayaran namin yung isang araw nila at saka yung pamasahe pakainin. So ako ang nagbigay ng pera doon para ibayad doon sa tao. Nagbigay ako ng 3K, pero hindi pa naman hihinto doon. Pag meron pa rin naman, bakit hindi? Dahil yung business ko nga, yung umpisa ko is bigay man, nag-share din ako. Sinishare ko din. Hindi ko nakalimutan yung sinabi ni Ate Pia na ako nang bahalang i-give ko din sa iba kung sinong nangangailangan. Malaki na raw ang ipinagbago ng buhay ni Rochelle mula nang humingi ng payo kina Kuya Alan at Ate Pia. Kung noon parang pagising ko ng umaga, ang bigat eh. Kasi una pa lang iniisip ko na nga yung sa anak ko. Pangalawa yung sa araw-araw. Pero after nga nung nag-guest nga po ako sa CIA, nagbago, sobrang laki. Magaan na sa pakiramdam. Yung alam mong pagising mo, makakangiti ka talaga. So nakakatuwa isipin na kagaya sa kanila ni Kuya Alan at saka ni Ate Pia, na sa simpleng kagaya naming mamamayan, nabibigyan kami ng pagkakataon. Parang hindi ka mahiya na magkwento. Kasi nakukuha nila na intindihan ka kaagad. Napakaswerte ko rin at saka sa iba nga na nabigyan. Naramdaman ko talaga yung tulong nila na totoo talaga. Sa kasipagan at pagpapahalaga na ipinakita ni Rochelle sa livelihood assistance na ibinigay ng programa, muling sinorpresa ng Cayetano team si Rochelle para bigyan ng karagdagang paninda at sorpresang bike para magamit niya sa negosyo. Sobrang init. Maghatid ka 20 pesos, ilalakad mo, phase 1. Tapos may magaling pang customer, nauna, gaganunin ka pa. Ngayon na. Sabi ko, te, wait lang, maglalakad lang ang lola mo. Sabi ko ng ganon. Pero ngayon, talagang, sige, kahit sabihin nyo pa siguro sa minuto, sige, basta dyan lang, sige, hatid ko. Hindi ako magdadalawang isip na humindi. Kasi malaking bagay po talaga. Sobrang laking bagay. Hindi lang po siguro yan sa pagdi-deliver ko rin ng ukay. Pag bibili ako sa palengke sa Papa, bibiling diaper gamot ni Mama na maintenance dyan sa phase 1 na may parmasya, makapag-bike ako ng mabilis. Hindi raw inaasahan ni Rochelle ang karagdagang biyaya na ibinigay sa kanya ngayon ni na Kuya Alan at Ate Pia. Kahit po ako hindi ako makapaniwala na may kasunod pa po pala. Akala ko nga tapos na yun eh. Noon okay na rin naman ako doon kasi ang pinaka-main course ko lang doon yung Form 137 ng anak ko. Sabi ko nga noon sobra-sobra na. Nakakapagpundar na si Rochelle ng mga gamit para sa kanyang paninda. 10 dosenang hanger, estante para sa kanyang mga paninda, sariling manikin na dati ay hinihiram lang niya. Happy ako doon na kahit hindi siya mahal, pero dahil nanggaling nga doon sa pinaghirapan ko na binigay din po ng CIA, natuwa naman po ako na unti-unti. Unti-unti na pong nabibili ko yung hindi ko mabili noon. Lahat daw ng biyayang ito ay nagsimula lang sa 2 bali ng ukay na ibinigay ng Cayetano in Action. Masayang ibinalita ni Rochelle na nasa 8 bali ng ukay na ang tinitinda niya ngayon. Nagsimula na rin si Rochelle ng ibang negosyong makakadagdag sa kanyang kinikita. Dahil mayroon naman akong naipon na tubo nga, so mayroon akong kakilala din na may bigasan sa labasan. Kinausap ko siya, kung ikakash ko siya, kung 5 pataas, pwede ba akong makakuha ng discount? Start doon sa 5 sako, ngayon may request ako ulit doon sa tindahan, 2 sako. Tuloy pa rin si Rochelle sa pagtulong sa mga nangangailangan na ibinilin sa kanya ni Ate Pia. Nakapagbigay siya ng mga damit sa mga nasunugan sa Alabang. Kasi kadalasan doon bata walang mga damit. May kids ako noon na time na mga paninda. Hindi ko na binilang kung magkano, basta sinilid ko lang siya sa sako. Siguro sobra-sobra sa isang bill. Kung kukwentahin ko, nasa mga 3 something yun ang kikitain nun. Ayon kay Rochelle, malaki ang impact ng Cayetano in Action sa kanyang buhay ngayon. Kung ang pasasalamat, walang katapusan eh. Siguro hanggat nabubuhay ako, kasama ang CIA talaga. Makapagtapos ang anak ko lang yung bunso ko, makagraduate yan. Nakagraduate yan dahil sa CIA. Na hanggang ngayon, lagi kong kunikwento. Ang ngiti ko sobra-sobra pag sinabi kong nakuha ang Form 137 dahil sa CIA.